11 anyos na bata sa Mangaldan, Pangasinan na umano'y biktima ng bullying, patay matapos umanong pagtulungang bugbugin ng kanyang mga kalaro. Nagbabalik live at exclusive ang aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner, nakaburol na ngayon ang mga labi ng 11 anyos na biktima ng pambubuli sa Mangaldan, Pangasinan. Hindi ito na-blatter sa PNP at hindi rin ito na-blatter sa barangay, pero matapos nga na maipabatid natin sa mga opisyal ng barangay ang insidente, ay agad silang nagsagawa ng investigasyon. Mula sa simpleng pambubuli, hindi raw inakala ng amang si Loreto, di tunay na pangalan, nahahantong ito sa pambubugbog at mauuwi sa kamatayan ng kanyang anak. Masayahin at magalang, ganito ilarawan ni Mang Loreto ang kanyang 11 taong gulang na anak na itinago sa pangalang Marcos. Pero dahil sa maliit na pangangatawan ng anak, tampulan ng tukso ng kanyang mga kalaro. Sa ganyang pangangatawan niya, kayang-kaya siya. Mapayat, parang Ilang oras bago bawian ng buhay ang biktima, naikwento raw nito sa ama ang pambubugbog na ginawa ng kanyang mga kalaro. December 28 ng gabi, sa kalagitnaan ng Christmas party sa kanilang lugar sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan, hinatak umano ang biktima ng kanyang mga kalaro sa madilim na lugar. Dito raw siya pinagtulungang bugbugin. Hindi na raw ito nagsumbong sa tatay sa takot na sugurin ang mga kalarong ng bugbog sa kanya. January 1, nilagnat at sumakit na ang buong katawan ng biktima na nagtagal hanggang kahapon. Dahil walang pagbabago sa kondisyon ng biktima, dinala na ito sa pagamutan kahapon. Masakit, di ko nga rin tanggap, bigla na. Siyempre, masakit. Tapos wala yung mangulang niya dito. Ang hiningi lang namin dyan, yung hustisya ng bata. Sa pagkamatay ng biktima na kinasangkutan ng 3 menor de edad, magsasagawa ng investigasyon ang mga opisyal ng barangay. Makikipag-ugnayan sila sa MSWD. Bukan natin sa authority kasi may mga minor kasi yan eh. Kung anong dapat na gawin ngayon. Ayon sa isang psychologist, lumalala ngayon ang problema sa bullying. Umaabot ito sa karahasan dahil na rin sa pagiging aktibo ng mga bata sa violent games online at social media. Importanteng maisailalim ang mga sangkot na menor de edad sa tinatawag na productive discipline. Kung ano yung nakikita nila sa model, pwedeng yun yung na-adapt nila and yun yung nagmamanifest sa behavior nila. Kasama si Ron Alistair Taniedo, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Partner, bukas inaasahang makukuha na ng kaanak ng biktima yung death certificate sa pagamutan doon sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City. Samantala sa ating pakikipag-usap sa PNP, lumalabas na kapag ang mga suspect ay 15 years old and below, sila ay exempted sa criminal liability or doon sa criminal case. Pero kapag 15 years old hanggang 18 years old, ay ifa-file lamang nila yung kaso, bahala na ang korte na mag-assess doon sa kaso kung merong probable cause at masampahan nga ng kaso. Pero since lumalabas na yung mga nambugbog doon sa biktima ay kapwa niya mga kalaro, ito yung mga 11 years old rin, partner, medyo yun yung masakit na balita dahil 11 years old rin yung mga suspect at isa sa mga suspect ay kaklase pa niya. Ayon sa PNP, posibleng maging exempted ang mga ito doon sa criminal liability. Samantala, sa ating pakikipag-usap naman sa ilang eksperto, particular sa psychologist, instead na punishment ang kailangan daw nung mga suspect ay matinding counseling dahil sa mga nangyayari nga ngayon doon sa kanilang mga nakikita online, sa mga games and sa mga movies, ito na daw yung epekto ng kanilang mga napapanood sa social media, partner. Partner, nakakaalarma nga dahil sabi mo nga yung tatlo pawang menor de edad. So, ano ang magiging papel o hakbang o intervention ng MSWDO? Identified na ba itong tatlo na umano ng bugbog sa bata at nakipag-ugnayan na rin ba ang PNP sa MSWD? Partner, identified yung 3 mga suspect na nambugbog doon sa biktima. Ang problema, partner,
Nung tayo ay nagpunta kanina doon sa burol ng biktima ay hindi pa naipablotter sa PNP and even sa barangay ay hindi naipablotter. Actually tayo pa yung nagpunta sa barangay para ipagbigay alam yung insidente kung kaya't lunchtime ay sila naman yung nagpunta doon sa pamilya ng biktima. Sila yung nakipag-ugnayan, sila yung nagkakandak ng investigation sa ngayon. Ang intervention partner, sila ang barangay officials ay pupunta sa MSWD dahil bagamat minor ang mga ito ay hindi pa rin daw po pwedeng hayaan na lamang. Kung kaya't sila ngayon ay nakikipag-ugnayan sa MSWD at sa PNP para malaman kung ano ba yung nararapat na gawin, lalo pat yung nangyari nga ay umabot, yung simpleng pambubuli ay nauwi sa pagkamatay ng isang menor de edad, partner. Okay, tutukan natin yan. Maraming salamat, partner.